Hindi niya maintindihan noon kung bakit nag-resign na naman ang bago nilang kinuhang tagapag-alaga. Ika-6 na yon sa mga babysitters na umaalis, kaya naman labis na niyang pinagtatakhan ang nangyayari. Kinakailangan niyang makahanap kaagad ng kasagutan sa kung ano ba talaga ang pupwedeng dahilan ng lahat. Pero hindi niya naihanda ang kanyang sarili nang malaman kung ano talaga ito. Si Bridget Elks ay isang babae na masikap na isinasabay ang kanyang trabaho at ang responsibilidad niya bilang isang ina. Hindi ito madali, pero kailangan niya itong makayanan. Kinakailangan niyang masikap na magtrabaho sa maghapon para masuportahan ang kanyang 2 anak na siyang natatanging mahalaga sa kanya sa ngayon. Kinakailangan niyang makapag-hire ng babysitter hanggang sa makakita na nga siya ng nararapat na babaeng kwalipikado para maging tagapag-alaga ng kanyang 1 taong gulang na sanggol na si Kirk at 6 na taong gulang na si Marie. Ito ay si Lisa na mabilis na natanggap ni Bridget at labis naman niya itong pinagkatiwalaan. Hindi naman lahat ay umayon sa plano. Sa loob lamang ng ilang linggo ay hindi na naging iba si Lisa sa bata, habang si Bridget naman ay nalalayo na sa kanyang anak. Kaya't hindi na nakakapagtakang maging parte na ito ng kanilang pamilya. Pakiramdam ni Bridget ay ganap na siyang makakapagtrabaho ng maayos at mapayapa. Hindi na iniisip ang paghatid sundo sa kanyang mga anak at dumalo sa ilan nilang aktibidad nang mangyari ang isang bagay na hindi inaasahan. Makalipas ang mahigit 3 linggo, si Bridget ay nakatanggap na lamang ng mensahe galing kay Lisa na biglang nagpatahimik sa kanya. Ayon sa mensahe ay nakikiusap si Lisa na nais na niyang mag-resign at kunin ang huli niyang sweldo. Nang makauwi si Bridget ay hindi na niya naabutan pa si Lisa na hindi man lang nakapagpaalam sa kanya. Ano ba ang nagbago? Gayong tila masaya naman sa kanya ang mga bata bilang kanilang tagapag-alaga. Nagawa din namang ipaliwanag ni Lisa sa tawag ang dahilan kung saan sinasabi nitong ang anak ni Bridget na si Marie ang dahilan, pero ano nga ba ang hindi magandang ginawa ng bata? Hindi niya ito mapaniwalaan. Kinakailangan ni Bridget na depensahan ang kanyang anak. Sinabi nito kay Lisa na hindi ito nagpapakaprofesyonal sa kanyang trabaho, kaya't kinakailangan niyang magsimula ngayon muli sa paghahanap ng bagong tagapag-alaga. Makalipas ang 6 na buwan, ay mauuwi lamang pala sa kalungkutan si Bridget nang umabot na sa 6 na babysitters ang umalis sa kanya. Isang bagay na hindi lubos maunawaan ni Bridget kung bakit at ano ba talaga ang malalim na dahilan. Ang mga bata ay normal namang matigas ang ulo at makulit, kung yun lamang ang problema ay parte naman ng kanilang trabaho ang intindihin sila. At sa pagkakaalam ni Bridget ay hindi naman ganon kapasaway ang kanyang mga anak, kaya nais niyang malaman talaga kung bakit umaalis ang bawat tagapag-alaga sa isang konklusyon. Nakahanap na rin naman siya ng ika-7 nani sa kanyang 2 batang anak at ito ay si Meg, at alam niyang may iba na ang lahat sa pagkakataon na ito. Sa pagkakataon kasi na ito ay nag-install na si Bridget ng mga kamera para mapag-alaman na kung ano talaga ang nangyayari. Ang lahat ng yaya ay walang ibang nirereklamo kundi ang batang si Marie. Kaya naman, nais niyang mabantayan kung talagang may kakayanan ng kanyang munting anak na makagawa ng hindi kaya-ayang bagay. Pero gaya ng ibang nakalipas na nani, si Meg, makalipas ng 2 linggo, ay nagawa na ring mag-resign. Dito na nagawa ni Bridget na suriin ang kanyang mga nakalat na footages. Malalaman na niya ngayon ang katotohanan na sa hindi inaasahan ay nagbigay takot sa kanya. Habang pinapanood ang footage, ay nanlalaki lamang ang kanyang mga mata. Hindi niya ay nakalang aakto ng ganon ang kanyang munting anak sa tuwing wala siya sa kanyang tabi. Dahilan para hindi niya mapaniwalaan dati ang inirereklamo ng kanyang tagapag-alagang nag-resign sa kanya. Sa unang linggo, ang anak niyang si Marie ay wari mong isang munting anghel, pero bandang huli ay hindi na niya halos ito makilala. Napanood niya kung paanong may maayos na pinakausapan ni Meg si Marie na iabot sa kanya ang diaper bag dahil marami siyang hawak ng mga sandaling yon. Doon, sinigawan ni Marie ang kanyang tagapag-alaga at sinabing, "Wala kang karapatan utusan ako kung anong gagawin. Ako yung amo mo dito." Sa tuwing si Meg ay pinapakiusapan si Marie na gawin ng isang bagay gaya ng paghuhugas ng kamay bago kumain o magbihis na para sa eskwela, ay lumalayas lamang si Marie at hindi nakikinig. At ang huling araw kung saan ito nakayanan ni Meg ay ang mismong araw din kung kailan ito nag-resign. Maayos na tinanong ni Meg si Marie noon kung sino ang nagliligalig sa loob ng bahay dahil ang kanyang sanggol na kapatid ay natutulog na ng mahimbing. "Ako yung nag-iingay, bakit? Ako ang amo mo at ipapasisanti kita, tandaan mo yan."
Sigaw ni Marie sa mukha ng kanyang tagapag-alaga. Napanood ni Bridget kung paanong pinilit pa rin ni Meg ang maging mahinahon na naaayon sa kanyang tungkulin. Dito na kinuha ni Meg ang kanyang phone para tumawag kay Bridget at makapag-resign. Dahil sa nalaman ay nagawa ng kausapin ni Bridget ang kanyang anak at sinabi ditong dapat niyang galangin at respetuhin ang kanyang mga tagapag-alaga. Nangatwira ng bata pero ipinakita na ni Bridget dito ang footage bilang ebidensya. Kalmado niyang kinausap ang bata at hindi nagpakita o nagparamdam ng galit. Sa tingin mo ba'y katanggap-tanggap ang ginawa mo, anak? Mahinahong tanong ni Bridget sa 6 na taong gulang niyang anak, pero ang naging sagot ng kanyang anak ay labis na nagpatulala sa kanya. Binabayaran natin siya, kaya ako ang amo niya. Siya ang susunod sa akin. Saan nga ba nagmumula ang pag-uugaling ito ng batang si Marie? Sa ngayon, habang naghahanap pa si Bridget ng magiging bagong nani, ay walang makakasama ngayon kay Marie para sa kanyang swimming lessons. Nang magreklamo si Bridget, ay walang ibang sinisi si Bridget kundi ang kanyang anak na kung sana'y hindi ito nawala ng tagapag-alaga ay wala itong problema na makakadalo sa kanyang mga aktibidad. Dumulog na rin si Bridget sa isang parenting group sa Facebook kung saan nagawa niyang magpataw ng parusa sa kanyang anak kung saan maraming bagay ang inalis niya sa kanyang anak at wala siyang magawa para mapasaya ang kanyang sarili. Inihinto na rin niyang magsaayos ng playdates para sa kanyang anak at hindi na rin hinahayaang makipagkita sa kanyang kaibigan na malamang na pagkukunan nito ng masamang ugali. Pero ano nga ba ang masasabi ng ibang magulang? Ang bata ay nakagawa ng bagay na umabot sa puntong napasuko nito ang kanyang tagapag-alaga sa trabahong binayaran sila para gawin. Maraming pagkakataon din na nagtiis at nagtiyaga ang bawat nani na umaalis, pero may mga bagay na sadyang hindi tama at hindi mo makakayanan. Nang kumalat ang bagay na ito sa isang page community ng mga babysitters, ay may nagsabing sila man ay nagkaroon ng alagang mga bata na anak ng napakayayamang mga magulang. Sinabi niya na nung unay ganun din siya itrato ng kanyang tagapag-alaga. Nang kanya itong sabihin sa magulang ay sinabi nilang kaya nilang ilagay ito sa ayos, pero kung hahayaan nila umano na siya ang titingin at mangunguna sa bata ay siya ang magsasaayos ng lahat. Mahalaga kay Bridget na sinuportahan din ng ibang ina ang kaparusahan at paghihigpit na kanyang ginawa. Nakatulong ito para ganap niyang mapaglabanan ang problema ng hindi nag-iisa. Ang mga bata ay mananatiling mga bata at ang nagana sa isa ay malamang hindi gagana sa iba pa. Hanggang sa isang profesional ang nakausap ni Bridget na nagsabing sa tingin niya ay hindi lamang nagugustuhan ng kanyang anak na si Marie ang kanilang sitwasyon. Isa na dito ang pagkakaroon ng isang yaya na hindi niya kailanman ginusto. Sinabi niyang marahil ay hindi na ibibigay ng mga kinukuhang yaya ni Bridget ang tunay na pangangailangan ng kanyang anak sa puntong nalilimitahan na ito sa mga bagay na nais niyang gawin na dapat magulang ang nagawa sa kanya o nakakaramdam na ito ng pagkakaabandona dahil sa pagiging abala ni Bridget sa trabaho. Kaya naman, base din sa sinabing payo kay Bridget ng isang ina, bagamat ang isang single mother ay nangangailangan ng katuwang sa pag-aalaga ng bata, ay dapat hindi inaabandona ang kanilang anak sa oras na maghanap sila ng tulong. Mas magiging malinaw umano sa isipan ng batang si Marie kung ipinaliwanag muna ni Bridget sa bata ang lahat bago kumuha ng tagapag-alaga. Dapat ay nilinaw niya muna ito at ipinaliwanag ng maigi. Kinailangan niyang ipaliwanag kay Marie na para makaipon siya para magkaroon ng pambayad sa mga manika nito, swimming lessons, pagkain at marami pang iba, ay kinakailangan niyang magkaroon ng katuwang na tagapag-alaga. Pinaliwanag pa kay Bridget ng isa na sila man noong bata sila ay nais makasama at makapiling ang kanilang magulang kaysa isang tagapag-alaga. Ito ang nais sabihin ni Marie sa kanyang ina na ang kanyang inuugali ay nagpapakitang ayaw niya sa isang babysitter at ang kanyang inaakto ay isang pagsusumamo ng tulong. Sinasabi ba ng ina na yun na walang mali sa inugali ng bata at talagang may mali mismo ay si Bridget? Ang turuan ng bata kung paano silang umakto ng tama ay hindi maging bastos at hindi ganoon kadali, pero kailangan ay makinig din tayo sa kanila para makinig din sila sa atin. Kailangan unawain natin umano ang bawat ikinikilos ng ating anak at ipaliwanag o magbigay ng mas magandang halimbawa para maipadama ang kanilang sarili nang sa gayon ay hindi rin sila makasakit ng iba. Ang kailangan lamang umano ni Bridget ay ang karagdagang pagsuporta pa sa kanyang anak base din naman sa mga eksperto na kapag ang bata ay tumungtong na sa edad 2 ay may isip na ito patungkol sa tama at mali at magagawa ng mapaliwanagan ng maayos sa madali at malinaw na paraan. Kaya
maganda ng maaga pa lang ay pinapataas na natin ang emotional IQ ng isang bata. Kailangan din nating maunawaan na ang bata, gaya ng matatanda, ay natututo din sa kanilang nagagawang pagkakamali. At ang magandang pagpapakita ng aral at halimbawa ang maghahatid sa ating anak ng magandang karunungan.